Kasabay ng retrofitting activity na isinasagawa sa EDSA Kamuning Flyover, nagbigay ng abiso ang MMDA na hindi na rin papayagan ang mga motorsiklo na dumaan kahit pa sa service road malapit sa kinukumpuning flyover. Nakadadagdag daw kasi sa bigat ng trapiko ang dami ng motorsiklo na sumasabay sa mga four-wheeled vehicles batay sa kanilang assessment ngayong Huwebes. May balitang A to Z si Ace Cruz. Tumukod na sa Scout Albano sa Quezon City ang mga motoristang biyaheng pa southbound nitong Huwebes na umaga. Isang araw matapos ang pagsisimula ng closure ng EDSA Kamuning Flyover. Dahil balik trabaho ng karamihan, matapos ang holiday, balik ulit sa normal ang volume ng mga sasakyan. Kahit sa pag-iikot ng MMDA at ilang concert agencies, napagdesisyonan nilang simula bukas, Biyernes, ay hindi na nila papayagang dumaan ang mga motorsiklo, partikular na sa service road. Sa mga motorsiklo na nakalagpas doon sa unang alternate route sa Scout Albano at nakalagpas dito sa pangalawa at huling alternate route bago ang mismong Kamuning Flyover dito sa Scout Borromeo, ay puspusan ang pagpapakanan ng mga enforcers para hindi nga makahambalang at makadagdag pa sa daloy ng trapiko papasok ng service road. 24,000 na four-wheel vehicles po ang dumadaan dito sa Kamuning Flyover at 23,000 na motor. Tandaan natin yung service road may stoplight po eh. So talagang tutukod at tutukod pagdating po dito sa service road. Nabigla naman dito ang ilang mga motorista na pare-parehong umanong nagmamadali sa biyahe. Sobrang hirap sa amin yan kasi minsan dito kami nagde-deliver sa mga sa mga establishment dyan, sa mga condo dyan. Kaya di ko alam kung saan ako iikot kasi hindi ako pinadaan dyan eh. Ayaw mo naman ibalagbag dyan yung motor mo? Oo sir, kasi hindi naman kami makakaikot. Iikot uli kami rin, babalik uli kami rito. Apektado rin ang ilang commuter ng ride-hailing services na nagtatrabaho sa ilang establishmento na napagitnaan ng kahaba ng corner Scout Borromeo at EDSA Service Road. Kaya ka nga nag-angkas? Para mabilisan po kasi malilate na rin po eh. Tapos na, hindi po na baba po sa mismong destination. Pero ayon naman sa MMDA at DPWH, magdamagan na ang rehabilitation para hindi na lalo pang makaapekto sa araw-araw na biyahe ng mga motorista. Magti-3 shifts daw po sila. So tatlong 8-hour shift ng trabaho para mapabilis. Malaki pong posibilidad na mapababa natin yung number of days. Sana lang po mapagbigyan tayo ng panahon. Pinag-aaralan din ng MMDA ang request ng kontraktor ng rehabilitation na kung pwedeng i-divert ang bus carousel tuwing hating gabi para hindi makaabala sa kanilang ginagawa. Samantala, sinabi rin ng DPWH na bukod sa Kamuning Flyover ay may ilang tulay pang tinukoy ng Japan International Cooperation Agency na critical bridges. Oras na tumama, ang malakas na lindol na Dabiguan ay kanila ng kinukumpuni. Inumpisahan na natin itong Quezon Avenue, north and southbound, hindi po tayo magsasara dahil po sa ilalim ang gagawin natin. Ang Magallanes Flyover ay gagawin din po natin. Sisimulan na rin po natin yan. Ang instruction lang po natin ay huwag sumabay ng pagsasara dito sa ating Kamuning Flyover. Sa ngayon, may kiling pasensya muna ang kailangan habang inaayos pa ang mga daan. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.